Mapagpalang araw kaibigan, kain na po tayo. Mateo 6:9, Ama naming Diyos, nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Maliwanag, pinakilala ng Panginoong Yesus na ang pagkain ng tao bawat araw ay bigay ng Panginoon Diyos. Amen, amen, amen. God is good all the time. Okay? Makinig tayo na mensahe na salita ng Panginoon Diyos, dala ni Presbyter Dan Perez ng Pentecostal Missionary Church of Christ, Fort Watts. Okay, heto, pakinggan na po natin siya. Habang kumakain ako ng almusal na bigay ng Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pagkain na bigay mo sa akin ngayong umaga. Sa ngalan ni Jesus, Amen. In Christ alone. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ako po ay muling bumabati sa inyo sa pangalan ng ating Panginoon at nagpapasalamat sa ating minamahal na Pastor Jonathan Ferriol na patuloy na nagbibigay ng pagkakataon sa atin upang maging kaisa tayo sa programang ito. Ako po'y nagagalak nung nababalitaan ko na dumadami at lumalakas ang programang ito. Salamat po sa staff na patuloy na nagtsatsaga at masaya silang ginagawa ang gawain ito. Ako'y nagagalak sa pagiging bahagi ng programang ito. Kumusta po kayo mga kaibigan, mga kapatid? Tayo po ay muling narito upang magsama-sama at muli tayong pagpalain at palakasin ng Panginoon. Tayo mananalangin bago sa pagpapatuloy ng ating gawain. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, nagagalak kami, nagpapasalamat sa dakilang biyaya na muli kaming makakalapit. Pagpalain mo ngayon ang aming pagdulog sa panalangin, pagbubulay na yung mga salita. Tugunin mo ang kahilingan ng mga kaibigan at mga kapatid namin na nagpapadala ng kanilang mga prayer requests. At ang mga nangangailangan ng aliw ng iyong salita at pag-asa ay abutin mo sa pamagitan ng katotohanan ng pag-aaralan namin ngayon. At nubayan mo ng iyong espiritu ang gawain ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Muli po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Matutunghayan natin ang salita ng Diyos sa unang Juan 5:14 hanggang sa talatang 15. Basahin po natin ito sa magandang balita, Biblia. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibinibigay niya ang anumang hingi natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Napakaganda po ng salitang ito na hindi tayo dapat mag-atubili. Yan ang maganda eh. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya. Kaya ang sabi dito, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya. Kayo po ba ay nag-aatubiling lumapit sa Kanya? Para maalis po ang ating pag-aatubili na lumapit sa Panginoon. Una, tiyakin natin, ang sabi dito, na ang ating hinihingi, anumang hingi natin, kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Mayroon po palang guide sa ating mga hihilingin at hihingin sa Diyos. Kailangan alam natin na yung ating hinihingi ay naaayon sa Kanyang kalooban. Doon nawawala ang ating pag-aatubili na lumapit sa Kanya. At sabi dito sa ating binasa, na alam natin sa verse 15 na ibibigay sa atin ng Diyos. Ang sabi, at dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo,
alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihingi natin sa Kanya. Amen. Amen. Ito ay parang napakabigat na ang ibig sabihin ba, basta hilingin natin sa Kanya, ibibigay talaga sa atin? Yun ang kaisipan ng sumulat ng Biblia, na pagka ang hihilingin natin ay ayon sa Kanyang kalooban, ibibigay niya ang ating hinihingi, ang bawat nating hinihingi. Ngayon, may kasabihan at lagi nating naririnig na pag ang Diyos ay sumagot, meron daw pong 3 kategorya. Oo, hindi, o maghintay. Bakit hindi? Sapagkat hindi yun ang Kanyang kalooban. Baka may mas mabuti pang ibibigay ang Diyos. O may ibang paraan ang Diyos higit doon sa ating hinihingi. O hindi sa isip natin sapagkat hindi maaari. Wala talaga. Minsan, kinakailangan nating hintayin bago dumating ang katugunan. Parang sabi nga nila, para daw prutas. Gustong-gusto na nating kumain ng prutas, pero pag kinuha mo at hilaw pa, hindi rin masisiyahan. Nakakain ka nga, hindi ka naman nasiyahan sapagkat hindi pa yun ang saktong dapat o sa tinatawag nating hindi pa nahihinog. Kaya may mga prayer request tayo na parang hindi pa napapanahon. Kaya kinakailangan nating magtiyaga, kailangan nating maghintay. Kaya sa pananalangin, kailangan ang katyagaan para mahintay natin, hindi lamang yung matyaga ka na araw-araw lagi mong dinadalangin, kundi ang isa sa kaisipan sa pagtsatsaga sa panalangin, na kailangang matyaga ka, mag-aral kang maghintay hanggang sa dumating yung nararapat na panahon doon sa kinakaukulang katugunan sa iyong kahilingan. Gaya din po ng sinasabi sa aklat ng Efeso sa 6:18. Sa magandang balita, ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin sa lahat ng pagkakataon. Sa patnubay ng Espiritu, lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Kaya ginamit ang salitang lagi o patuloy. Kaya hindi mo pa natanggap, huwag kang titigil. Hindi ibig sabihin na hindi ibibigay sa iyo. Dahil kung panatag ka na ang hinihingi mo ay yun ay naaayon sa kalooban ng Diyos, maaaring kinakailangan mong maghintay ng mahabang pagkakataon o ng ilang panahon para higit na mas mabuti yung iyong matanggap. Kaya patuloy mong isamo sa Diyos. Patuloy mong hilingin sa Diyos. Patuloy kang mananalangin. Kaya may katyagaan. Handa kang hintayin ang tamang pagkakataon na ibigay po ng Diyos sa iyo ang iyong kahilingan. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ngayon, kung hindi po talaga kalooban ng Diyos para sa iyo, maaring iniisip natin yung ating hinihingi ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Pero baka hindi naman yun bagay sa iyo. Hindi yun para sa iyo. Hindi po kasi lahat na pwede sa iba ay pwede rin sa iyo. Tanggapin po natin ang katotohanan na hindi lahat ng pwede sa akin ay pwede rin sa iyo. Ibinigay sa akin sapagkat yun ay pwede sa akin. Pero hindi ibig sabihin nakita mo na nasa akin ay pwede rin sa iyo.
May kanya-kanya pong biyaya. May kanya-kanya pong kapalaran. Sabi nga po ng taga-sanlibutan, may kanya-kanya tayong kapalaran. So, maaring sabihin natin, hindi, kalooban ng Diyos yun. Bakit kay brother? Bakit kay sister? Bakit sa kapitbahay natin? Bakit yun nangyari? Hindi naman po ibig sabihin nangyari sa kanila at napabuti sila sa ganung pagkakataon ay magiging sa ikabubuti mo rin. So kung hindi natin tinanggap, tanggapin din natin na hindi yun para sa atin. Hindi yun para sa iyo. Pero huwag kang magsasawang hanapin ang kalooban ng Diyos. Amen. Maganda Amen. rin yung sinasabi sa aklat ng Mateo 6, talatang 32 hanggang 34. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan, na kinakailangan ang lahat ng mga bagay na ito. Dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay nababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ng kanyang kasamaan. Kaya huwag kang titigil. Hanapin mo pa ang ibang naaayon sa katwiran ng Diyos. Kaya sabi dito, hanapin nyo ang kanyang katwiran, ang kanyang kaharian. Sa magandang balita, ang ginamit naman dito ay hanapin ninyong pagharian kayo ng Diyos. O maganda rin po yun, yung kaisipan. Ang sabi dito, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. So yun po palang naaayon sa kanyang kalooban, ibibigay niya sa atin dahil yun ang ating kailangan. Pero ang tanong, tayo po ba ay pinaghaharian ng Diyos? So yun yung iyong hahanapin. Kung nabigo ka sa isang bagay na iyong hiningi, bagaman alam mo na kalooban ng Diyos yun, pero hindi mo natanggap, huwag kang titigil. Huwag po tayong titigil. Sabi po dito, higit sa lahat, pagsikapan ninyo na kayo ay pagharian ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. So baligtarin natin, yung iniisip natin ayon sa kalooban ng Diyos, pero baka naman yung buhay natin lihis ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya hanapin muna natin. Bagaman alam natin, mabuti naman yung aking hinihingi, mabuti naman yung aking nasa. Bakit hindi nangyari? Baka yung nasa natin, ang hinihingi natin ay mabuti, pero ang layunin natin, tayo mismo ay hindi napapaloob o hindi tayo namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya, hahanapin natin na mamuhay muna tayo ayon sa kalooban ng Diyos. At kung talagang yung iniisip natin ay kalooban ng Diyos, ibibigay sa atin ng Diyos kung ano ang ating kailangan. Amen. Kaya napakaganda po nitong Mateo 6:33. Pagsikapan ninyo na pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Kumusta po? Hindi basta pala ang ayon sa hinihingi natin ay ayon sa kanyang kalooban. Kundi, kung hindi natin tinanggap, hinindian tayo na alam naman nating mabuti yung ating hinihingi, ay hindi nangyari. Huwag kang mag-aalinlangan sa Diyos. Huwag ka pa rin mag-aatubili sa Diyos. Baguhin natin. Ibahin naman natin. Hahanapin natin na pagharian tayo ng
ng Diyos at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, at makikita mo, ibibigay ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Napakaganda po nito. Kaya, pasok pa rin doon sa ibibigay ng Diyos ang kanyang kalooban, sapagkat iniwan mo muna yung iyong hinihingi na hindi mo natanggap. Ang hinanap mo muna ay pagharian tayo ng Diyos at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At doon darating ang pagbibigay ng Diyos na angkop ayon sa ating kailangan. Nakuha niyo po. Kaya napakaganda po ng pangako ng Panginoon sa atin, mga kapatid, na tayong nasa ilalim ng kalooban ng Diyos ay hindi tayo mag-aatubili na humingi sa Diyos ng ating kahilingan. Amen. Sapagkat alam natin sa tamang pagkakataon at ayon sa pinakamabuting kalagayan ay maaaring ibigay sa atin ng Diyos. Amen. Totoo. Baka yung mayroon ng iba ay wala tayo. Pero tingnan mo rin, mayroon ka na wala yung iba. Huwag kang malungkot nang wala sa iyo na mayroon sa iba. Ang iyong isipin na mayroon ka rin naman na wala naman sila. Purihin ang Panginoon sapagkat yon ang saktong kalooban ng Diyos para sa iyo. Yun ang saktong kalooban ng Diyos para sa atin. Ang mahalaga, hindi ka nag-aatubili. Nahingin sa Diyos yung alam mong kalooban naman ng Diyos. Pero wag mo rin kakalimutan, unahin mo muna na hanapin na mabuhay sa kalooban ng Diyos para yung lahat ng kailangan natin sa buhay na ayon sa kalooban ng Diyos ay maibigay niya sa atin. Sana nakatulong po ang salita ng Diyos sa inyo. Amen. Upang lalo tayong magbulay para ilapit natin ang ating sarili sa kalooban ng Diyos. Mabuhay tayo sa kalooban ng Diyos at mag-isip tayo ng mga bagay na kalooban ng Diyos na mangyayari sa bawat isa. Kung ano yung iniisip, yun ang papangyarihin ng Panginoon. Ama naming Diyos, maraming salamat. Pagpalain mo ang katotohanan na nahayag sa amin. Amen. Hayaan mo na ang biyaya ay huwag magkulang sa iyong mga anak. Amen. At kami ay magkaroon ng buong pananampalataya na makalakad at makapamuhay kami sa ilalim ng iyong kalooban. Amen. At lahat ng kailangan namin sa buhay para magawa pa namin ang higit sa iyong kalooban ay amin pong masumpungan. Palakasin mo ang kapangyarihan ng iyong kalooban at ng iyong espiritu Amen. sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kung kayo po ay pinagpala, magpadala po kayo ng patotoo, mag-comment po kayo, at kami po ay nagpapasalamat na sa bawat response nyo sa aming mga pagsasalita, yan ay biyaya at nagpapalakas sa amin upang lalo pang hanapin natin ang sakdal na kalooban ng Diyos para sa atin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. At nawa po'y dinggin ng Diyos ang kalooban ng Diyos na hinihingi mo ngayon. Amen. Hallelujah. Ako po muli ang inyong lingkod, Presbyter Dan. Lagi nagsasabi sa inyo, God is good. All the time. All the time. All the All time. the time. God is good. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. So, maliwanag po yung paghingi sa Diyos. Tayo, ingi lang tayo Pero ang Diyos pa rin ang magpapasya. Hindi mo pwedeng pilitin ng Diyos sa gusto mo. Ayon sa mensahe Tandaan niyo po yan. Huwag makulit, kundi magtsagahin. Maghintay tayo. In due time, ibibigay ng Diyos yan. Pero magtsaga. Napakasarap pakinggan ng salita ng Diyos. Ano po? Sabi nga sa Mateo 4:4, ang tao, sabi ni Jesus, hindi lang nabubuhay sa pagkain na araw-araw, kundi mabubuhay sa salita ng Diyos araw-araw. Napakaganda. Nakita nyo, binigyan ako ng almusal ng Diyos.
at nakikinig pa ako ng mensahe ng salita ng Diyos. Oh, but nakukuha ko. Kumain ako pagkain literal, nakakain din ako ng spiritual food. Dala ni Presbyter Dan Perez. O sige, makakapakinig tayo ngayon ng isang awitin. Ito nga palang, pinakikita ko ang nakasulat dito kasi pabaligtad dito, baka hindi nyo mabasa. Ang nakalagay dito, si Kristo'y kumakatok sa pintuan ng iyong puso. O yan. Kapag nakakapakinig kayo ng salita ng Diyos, ibig sabihin ng Panginoong Yesus kumakatok sa iyong puso. Kaibigan, bubuksan mo ba ang puso mo? Kay Jesus, buksan mo. Buksan mo. Na kapag nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, ibig sabihin, kumakatok po ang ating Panginoong Yeso Kristo sa iyong puso. Sana patuloyin mo, kaibigan. Patuloyin mo siya sa iyong buhay. Amen! Amen. Okay, hanap po muna tayo ng isang awitin. So, title po niyan ay Tumawag Ka. Inawit po ni Pastor Sammy Bagkat ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watts. Yung narinig nyo naman to, si Presbyter Dan Perez, yun ay programang Prayer Power. Prayer Power. Andog din po ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watts. I-search nyo po sa YouTube, Prayer Power. Para kayo mismo mapanood nyo po, no? Okay, pakinggan muna natin si Pastor Sam, ang kanyang awitin, Tumawag Ka. Yan ang sabi ng Diyos, tumawag ka. Sasagot ako, sabi niya. Okay. Purihin ang Panginoon. Chords of Mercy, where you hear the power of God's love through music. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Amen. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo, na dilitibay si Yesu Kristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Amen! Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon? Hallelujah! Sa oras na tayo'y sagana. Hallelujah! Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka palang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo, na dilitibay
ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Amen. Walang imposible sa Panginoon. To God be all the glory. Chords of Mercy, where you hear the power of God's love through His word. Napakagandang awitin mo. Tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo, sabi ng Diyos. Huwag kayong mag-alinlangan, lumapit Panginoon, sa Panginoon. Kaibigan, tawag kayo. Jeremias 33:3. Sabi ng Panginoon, tumawag ka. Hello! Hello! At ako'y sasagot sa Amen! At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Amen! Amen! Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible. Sa Panginoon. Amen! Chords of So maliwanag po ang awitin, tumawag ka. Kaibigan, hinihintay ka ng Diyos. Ano bang problema mo? Gaano kabigat ang problema mo? Tawag ka lang. At ano sabi ng Diyos? Ako'y sasagot sa iyo. Napakagandang pangako. Pangako ng Diyos yan sa mga naniniwala sa Kanya. Eh, kung di ka naniniwala, wala namang problema. Walang problema doon. Nasa iyo yan. Buhay mo yan. Ikaw ang may buhay niyan eh. Pero para sa akin, in Christ alone. Alam nyo, sa buhay natin, mas mabuhay ng mabuhay tayo, anuman ang kalagayan natin sa buhay. Ang maganda, meron ka nito. Nakikita nyo ito. Ito lang ang kailangan mo, kaibigan. Ito lang, wala nang iba. Kaya nga, biblical yan. Gawa 4:12. Sa Kanya lamang, kay Jesus lamang. Walang sinabing iba ron. Hindi sa mga santo o santa. Kaya nga, alone. Kay Kristo lang. Yan. Natin matatagpuan ang lahat ng ating kailangan. Kaya nga sabi ni Jesus, Mateo 28:11, come to me all of you. May problema ka, may mabigat kang daladalain sa buhay, halika, lapit ka sa akin, sabi niya. Kaibigan, lumapit tayo. Kaibigan, tumawag tayo. Anong sabi niya? Sa Diyos ay walang imposible. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, narinig nyo po ang isang awitin at narinig nyo rin ang isang mensahe ng salita ng Panginoon. Napakasarap pakinggan.
napakasarap gamayin sa ating buhay. Hanggang dito na lamang po, ano? Ito po inyong kaibigan, Brother Manny Bautista. God bless us all po. Bye-bye! Like. Share na sharean kayo. Okay, kayo mga nasisharean, mag-share kayo. Share na share. Alam nyo bakit ko pinasishare? Malay nyo pag na-share ninyo ito pala yung kailangan nung sinyeran mo. Yun ang ibig ko sabihin. Malay mo pag narinig niya ito. Diba? Mabigat ang problema niya nang marinig niya ito. Praise the Lord. Pinagahan ng Diyos ang kanyang problema. Amen? God is good all the time. Bye-bye.